Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa ika-15 linggo na tayo sa karaniwang panahon, 15th Sunday in Ordinary Time. Merong isang craftsman, manggagawa ng violin. Napakagaling po niyang gumawa. Yun yung kanyang talent. One time, gumawa siya ng isang violin. Sa kanyang paggagawa ng violin, siniguro niya na maayos yung kahoy, maganda yung pagkakayari, maganda yung pagkakagawa. At matapos magawa yung violin, ibinigay niya sa isang tao. Kanya nga lang, yung tao, hindi siguro appreciated yung gift. Anong ginawa? Inilagay lang niya sa isang sulok, inilagay niya sa basement. Anong nangyari? Yung violin, paglipas ng panahon, nasira. No. Again, gumawa ulit ng isa pang violin, itong craftsman na to, at kamukha lang din ng unang ginawa niya, yung kanyang ginawa. Ibinigay niya ito sa isang tao muli bilang regalo. At itong tao na ito, nag-ensayo, araw-araw, nagpa-practice, hanggang sa dumating sa punto na mapapakinggan ang isang magandang musika na nanggagaling doon sa violin na yon sa loob ng isang hall. Ano yung leksyon? Pareho yung dalawang pinagbigyan, both of them received the same gift. Pareho tumanggap ng regalo. But the outcome, the result is different. Magkaiba yung resulta. Bakit? Kasi magkaiba nilang tinanggap yung regalo. Magkaiba yung pagtanggap. Yung gospel natin ngayon, siguro familiar halos lahat ng marami sa atin. Ito yung parable of the sower. Yung talinhaga ng mga hasi. Sa una, sabi ko nga, habang nagninilay ako, para bang ang Diyos hindi marunong maghasik? Kasi, kung ikay magsasaka, kung maghahasi ka ng binhi, sisiguraduhin mo na yung binhi mapupunta sa maayos na lupa. No, kasi maliban sa totoo, yung binhi ay magaling, no? May potensyal, pero yung yung potential na yon magiging ganap kung ito'y mapupunta sa isang maayos na lupa. Pero anong gustong sabihin sa atin? Bakit there are different kinds of soil in the parable of the sower, na kung saan napunta yung mga binhi. Una, pinapaalala nito sa atin gaano ka-generous ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng mga biyaya. Gaano ka-generous ang Diyos, hindi naman ang Diyos nagbibigay ng pagpapala ng biyaya, hindi siya naghahasik. Dahil lamang mabuti ka, mabait ka? No. Even in our sinfulness, even in our frailties, ang Diyos naghahasik sa atin. Kaya yung opportunity, yung pagkakataon, binibigay lahat sa bawat isa sa atin, sapagkat ganon kabuti, ganon ka-generous ang Diyos. Ngunit, ganon pa man, even though God is so generous to us, kahit na generous ang Diyos na naghahasik ng biyaya, ng pagpapala, ng salita ng Diyos, nakadepende pa rin yan sa kung anong klaseng tumatanggap tayo, sa kung anong klaseng lupa tayo, sa kung anong klaseng puso meron tayo. No? Nakadepende pa rin. Kasi, alam nyo, yung binhi can be ruined by the kind of soil that we are.
No? It may grow and become fruitful. It depends upon the kind of soil that we are. Upon the kind of heart, anong klaseng puso meron tayo na tumatanggap. No? Ito yung paalala sa atin. Una, kung ang puso natin ay yung tinatawag na kamukha ng daan, hardened. No? Paano ba, anong klase ba itong puso na ito na, anong klaseng soil ba itong sinasabing path or hardened? Hardened na puso ito eh. Ito yung puso na, example na lang, sa loob ng misa. Ito yung mga taong nasa loob na ng misa, iba pa ang ginagawa. No? Yung iba nagse-cellphone, yung iba hindi mapigilan na makipagkwentuhan sa katabi, no? Busy sa ibang mga gawain. Anong nangyayari? God sows. Ang Diyos naghahasik. Pero hindi man lang tumubo kasi hindi pa nga naipupunla, naagaw na ng kalaban. Kasi dahil saan? Dahil sa busy sa ibang bagay na walang puwang ang salita ng Diyos o walang puwang ang paghahasik na ginagawa ng Diyos sa kanila. No? Minsan ganun tayo eh. Minsan may mga pagkakataon na binabaliwala natin yung paghahasik na ginagawa ng Diyos. Kaya anong nangyayari? The seed is ruined, no? Because of the kind of soil that we are, the kind of heart that we have. Pangalawang klase ay yung tinatawag nating rocky, no? Batuhan. May mga pagkakataon na dumalo tayo ng misa, na-inspire tayo, no? May mga pagkakataon na dumalo ka ng retreat, ang gaan-gaan ng feeling mo, inspired ka. Pero dahil walang malalim na pagkakabaon, palagi ka lang naghahanap ng, no, di ba, minsan madalas may mga taong naghahangad ng konsuelo, konsolasyon, no? Yun palagi naghahanap ng consolation. Alam nyo, yes, God gives consolation. No, may mga anong ibig pang sabihin ng konsolasyon? 'Di ba minsan may mga pagkakataon na nagsisimba ka, mararamdaman mo ang gaan ng pakiramdam mo, no? Mararamdaman mo minsan may kakaibang saya, galak, no? Yung iba naiiyak pero hindi naman dahil sa lungkot, dahil sa galak, may kakaibang pakiramdam. Pero alam nyo, hindi sa lahat ng pagkakataon mararanasan natin to. Hindi sa lahat ng oras, pagka nagsisimba tayo at nananalangin tayo, ganito palagi ang ating mararanasan. May mga pagkakataon na mas madalas yung desolation, yung feeling na nahihirapan tayo, no? Pero yun nga, kapag ikay isang taong palagi lamang naghahangad ng konsolasyon, anong nangyayari? Kapag dumarating, halimbawa, ang saya-saya mo ngayon, no? Pag-uwi mo sa bahay, nakita mo yung kapitbahay mo, na wala ka agad yung pasensya mo. No? Example yon. No? If we are not deeply rooted, no? No, kung hindi malalim ang pagkakaugat at pagkakabaon at pagkakaunawa ng pagpapala ng salita ng Diyos na binibigay sa atin, madali tayong maiinis. No? Madali tayong pagka dumating yung mga pagsubok ng buhay, no? Pagka dumating halimbawa yung nagkaroon ng problema sa tahanan, kinapos financially, may nagkasakit, no? Anong nangyayari? Kung ang pagkakatanim ng binhi ay kamukha lamang na natanim sa rocky soil, hindi ito
manlalata ka agad, manghihina ka agad, kasi hindi malalim ang pagkakabaon o pagkakaugat. Po. Kaya tingnan nyo, with this kind of soil, yung inihasik, naruruwin, nasisira. Ano pa? Yung dawagan. At ano ba itong klase, kung ilalagay natin sa konteksto ng ating karanasan, ano ba itong klase ng soil na ito na yung binhi na nahulog sa dawagan, no? Yung binhi, chinochoke, matinik, no? Iniinis ng mga dawag. Ano ba ito? Yung mga taong naging busy sa maraming concerns sa buhay. Financially, materially, laging naghahabol. Hinahabol ang pera, hinahabol ang karir, to the point na nawala na ng panahon na magsimba, magdasal, no, manalangin, magkaroon ng silent na moment with God. No, anong nangyari? Inagaw, chinoke ng mga alalahanin sa buhay yung binhi. Kaya sabi ko nga sa inyo, God is a generous giver. He is a generous sower. Generous na naghahasik ng binhi. Generous na nagbibigay ng mga biyaya at pagpapala. Pero kung paano yayabong at uunlad sa atin ang mga pagpapala na ito, nakadepende sa kung paano natin ito tinatanggap. Ngunit, paano ba natin masusukat kung anong klaseng lupa tayo o saang klaseng lupa tayo naroroon? No, paano? No. Ang simbahan sa Pilipinas, bagamat hindi lahat ng Katoliko nagsisimba, pero masasabi natin that every Sunday, marami pa rin Katoliko at napupuno pa rin ang simbahan. Pero, ang mahalaga ay hindi lamang yung moment na ito na nandirito kayo sa loob. May mga pagkakataon na nagtatanong tayo, why is it that the Philippines, in spite of its being predominantly a Catholic nation, no, Kristiyanong bansa, bakit rampant ang corruption? Bakit? Perhaps one lesson that is being taught to us, kasi sabi ko nga sa inyo, paano ba natin malalaman anong klaseng lupa tayo? No? Anong klaseng tumatanggap ba tayo ng paghahasik na ginagawa ng Diyos? Hindi yan nasusukat dito sa loob. Nasusukat yan saan? The moment we step outside the church. Nasusukat yun pagka umuwi na tayo. No? Ano ang ginagawa natin after the Mass? Doon nasusukat anong klase, paano natin tinanggap ang paghahasik na ginawa ng Diyos. Kasi kung tinanggap natin ng maayos at yumabong at naging mabunga ang paghahasik na ginawa ng Diyos sa buhay natin, the values na isa sa buhay natin, even outside the church, the choices na gagawin natin, kahit na wala tayo sa loob ng simbahan, will reflect paano naging yumabong, naging mabunga sa atin ang binhi na inihasik. No? Yun po yun eh. No? At sana makita natin ito. Kaya nga, ang tanong, ano bang pipiliin natin? Do we want to become the good soil, the fertile soil? Or gusto na lang natin, pagka Sunday, no, minsan, pagka Sunday, mabait ako. Pero pagka Monday to Saturday, iba muna. O kung merong day off, hindi lang day off yung iba nagde-days off sa pagiging Kristiyano. Diba? Na para bang ang ginagawa kasi natin, my Sunday life is different from my Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, live. No, iba. Sana ko, no, maunawaan natin, if we want to become that fertile soil, we must make a choice that our Monday hanggang Sunday, no, totoo tayo sa ating pagiging Kristiyano. No? At paano ba natin, no, sabi ko nga alam nyo, hindi ho ako stranger sa buhay sa bukid. Kasi bagamat yung mga parents ko, they are not farmers, and yet our house, malapit po, we live doon sa bukid. No, sa loob ng bukid mismo, katabi mismo ng bukid. Kaya, I know kung paano inihahanda ang lupa. Kung paano, bago ito pagtamnan, no? Inaararo, binubungkal, no? Nililinis, sinisiguro, pati yung mga pilapil, inaayos, no? Ganon inihahanda yung lupa. Minsan pa nga nilalason para masiguro na walang mga damo na tutubo, no? Alam niyo po, para maging matabang lupa, ano bang dapat nating gawin? Kung ang choice natin maging matabang lupa, ano bang dapat nating gawin? No, una, remove the rocks. No, alisin yung mga bato. And how do we remove the rocks? Yung mga bato na nagpapatigas. Alam nyo, we have the sacrament of reconciliation. No, may sakramento ng pagkukumpisal. No? Kung gusto nating maging matabang lupa, una, magbalik loob tayo sa Diyos. No? Yun ang problema natin. Isa sa mga problema, hindi tayo nagbabalik loob sa Diyos. No? Pangalawa, uproot the thorns. Alam nyo, may mga magaganda tayong gawain bilang Pilipino. Kaya lang ang problema, nakalimutan na nating gawin. Yung pagdasal bilang isang pamilya, yung pagtitipon bilang pamilya, na nananalangin ng sama-sama. No? Dahil naging abala na tayo sa ibang concerns. No? Sana mabalik yon. No? And then again, pinapaalala sa atin, nourish the soil. And how do we nourish the soil? Go to the Mass, attend the Mass, receive Jesus. Receive Jesus in the Eucharist. Listen to the Word of God being proclaimed in every Mass na pinagdiriwang natin. No? May solusyon. Kung tayo gustong maging matabang lupa, lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo kay Jesus. Magsitayo.